Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ako ay nagbabalik sa aking video tutorial after 2 years. Okay? Ngayon pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa ChatGPT. Ano ba ang ChatGPT? Familiar ba kayo dito? Kung hindi pa, medyo nahuhuli ka na. How about AI or Artificial Intelligence? So kung hindi pa rin, mas papalawakin natin ang inyong kaalaman. Kaya stay tuned, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakishare na rin tong video na to. So ngayon punta na tayo sa aking computer screen. Okay, hanapin nyo ang inyong ginagamit na kung ito ay Google Chrome, ang inyong search engine, o sa Google search. Type na lang natin yung ChatGPT, then click. So ito na yung pinaka-interface ng ChatGPT kasi nag-automatic login na ako. Pero kung kayo ay bago pa lang, kailangan nyo pang mag-sign in at mag-create ng account sa ChatGPT. So ituturo ko yun sa next video ko, yung tutorial for beginners. Okay. Now, dito sa left side, makikita nyo ang dami na nakalagay. Yan yung mga una kong conversation sa chatbot or sa ChatGPT. Andyan. So, kahit ilang araw kang hindi nag-open ng ChatGPT, pag open mo ulit, makikita mo yung dati mong mga conversation. Okay. So, makikita dito ang GPT 3.5 at GPT 4. So, ang gamit ko ay 3.5 kasi upgraded na yung 4. So, ito, dito nyo makikita, dito nyo itatype sa send a message yung mga gusto nyong question na masasagot ng ChatGPT. Okay. Paano ba nagsimula itong ChatGPT? Okay, ito ay dinevelop ng OpenAI o tinatawag na Open Artificial Intelligence. Isa siyang research organization na nagfo-focus sa artificial intelligence and machine learning. Sino naman yung gumawa ng mga to? Okay, it is not a work of a single founder but a product of collective efforts ng research at saka engineering teams ng OpenAI. Kasama dito si Elon Musk. Okay. Yung si Elon Musk, siya siyang kilalang gumagawa ng sasakyan sa ibang bansa na billionaire. Okay. At marami pang mga kasama. Tingnan natin kung yung founder of ChatGPT. Tingnan natin yung response niya. Ayan. OpenAI was co-founded by Elon Musk, Sam Altman. Si Sam Altman, siya yung CEO ng OpenAI. And the rest ng research and engineering team. Kasama yan sila. Marami silang gumawa. So, yung ibig sabihin ng GPT means Generative Pre-trained Transformer. Yan. Okay. Ang kausap natin sa ating conversation dito ay chatbot. So, hindi siya tao, syempre. Okay. This AI model is built on the foundation of GPT 3.5, which is known for its ability, ito yung kakayanan niya, ability to understand and generate human-like text. Okay, human-like text. Okay, can understand and generate multiple languages. So, try kaya natin kung kaya niya bang maintindihan yung Filipino or Tagalog. Subukan natin ha. Sino-sino ang bumuo, kung kaya niya bumuo ng ChatGPT. Kung kaya bang sagutin ni Artificial Intelligence. Okay, tingnan nyo. Nakalagay dyan. Ang ChatGPT ay binuo ng OpenAI, isang kumpanya sa pag-aaral ng Artificial Intelligence. Ang OpenAI ay itinatag nila Elon Musk. Ayan. So, ibig sabihin, kahit iba't ibang languages, ay kaya niyang maunawaan yung iyong tanong. So, kaya niyang sagutin. Okay. It is a versatile AI model that can be integrated. So, bakit siya tinawag na integrated into applications or websites and other platforms? Kasi, yung makukuha mong thought or idea dito sa ChatGPT ay pwede mo siyang gamitin sa iba pang platform kagaya ng Canva or InVideo o iba pang mga AI tools. Pwede mo siyang gamitin doon. Okay. Ang ChatGPT, meron siyang capabilities at meron din siyang limitation.
For example, subukan natin yung sabi, can explain concept. Try natin. Sige. For example, biology. Kaya niya kaya bigyan ang kahulugan ng biology. Okay, ayan, nag-generate na siya. Biology is a scientific, ang dami, no? Dami niya binigay, na? A scientific study of living organism and their interaction. So, kaya niya. Next, answer question. Tingnan natin, ha? Tingnan natin, what is metamorphosis? Metamorphosis. Okay, tingnan natin kung kaya nang sagutin. Yan, metamorphosis is a biological process that involves also. Kaya niya mag-explain, mag-answer ng question. Okay, tingnan natin. Kaya niya rin mag-generate ng test paper. Subukan natin kung kaya naman. Ito useful, lalo na sa mga teacher, kasi kaya niya mag-generate ng test paper. Okay, generate a test paper about properties of matter. Halimbawa, yan. So, napaka-useful nito para sa mga teacher. Properties of matter. Hindi ka na mag-iisip ng question. Siya na mag-generate. Okay, ayan. May multiple choice at ano pa, may answer pa. Imagine mo. Okay, tingnan natin sa taas. Takit lang natin. Tamo, isang question pa lang ang sabi ko ay ang binihiningi ko sa kanya, generate a test paper about properties of matter. So, ayan na yung properties of matter. Meron siyang question na multiple choice. 1 to 5. Meron din siyang true or false. Meron siyang short answer. At andito na rin yung key to correction ng question na yun. So, napaka-useful niya talaga sa teacher. Dahil yung teacher hindi na mag-iisip ng question para sa kanyang evaluation. So, pwede niya nang kuhanin dito. Meron ng question, meron pang answer. Ang galing, di ba? Magagamit talaga ng mga teacher to. Try naman natin mag-generate ng a script. Generate a script. Ito din yung isang problema ng mga kaguruan natin, kung anong script ang gagamitin sa speech. Ganun, try natin. Generate a script of speech. O speech at graduation. Sana ba yun? Graduation. For graduation. Kasi isa din yun sa inaaral ng MC yan o kung sino magbibigyan ng Okay, ayan. Meron na rin siyang haba pa. Haba ng script. Hindi ka na mag-iisip ng speech mo. Andito na. Ayan. Title ng kanyang speech ay Embrace the Journey, Graduating into the Future. So, ayan, may good morning. Meron pa siyang greetings. Yan na, the word graduation. Yan. So, dali, di ba? Wala ka ng kahirap-hirap, makakabuka na ng script. May script na for graduation. Try naman natin gumawa ng short story. Okay, tingnan natin. Generate a child story. And a story of a girl and a dog. Okay, tingnan natin kung anong ayan yung story na buo niya. Okay. Haba ng story, diba? Yan, ang title ng story na generate niya ay Lily and Her Loyal Companion. Okay, try natin kaya ang Tagalog. Gumawa ng kwento tungkol sa aso at daga. Tingnan natin. Ayan, yung pamagat, ang kaibang, nag-generate pa siya ang haba ng story niya.
Akit natin. Bakit ayaw na umakyat? Wala akong mouse na ginagamit. Okay, ito. Pamagat ang kaibigang aso at daga. So, noong unang panahon, isang maliit na nayon, may isang asong nagngangalang Ambo at isang daga na tinawag na Ding. O, yun ang kanyang kwento. Tapos ngayon naman, lalagay ko mula doon sa kwento, gumawa ng tanong mula sa kwento. Tapos ilalagay ko ngayon yung anong title ng kwento. I-copy paste ko lang to. Yan. Tapos lagay ko dito. Yan. Okay. Gumawa ng tanong mula sa kwento. Para kung halimbawa magpa-present ka ng story sa bata mo, may tanong na rin kasama doon sa kwento. Okay? Tingnan natin. Enter. Yan. Mula dun sa kwento na ang kaibigang aso at daga, paano nagsimula ang pagkakaibigan nila Ambo at Ding. So, meron na rin siyang binigay na question. Okay. Tapos, ano pa pwede niyang gawin? Ayan, nakagawa ka na ng tanong mula doon sa kwento. So, meron ka nang pwedeng pasagot sa mga estudyante. Tingnan naman natin, i-translate natin kasi ang sabi, can explain concept, answer question, generate test paper, generate a writing guide o yung short story, can translate other language. Subukan kaya natin sa ibang language naman. Okay, halimbawa, ang gagawin natin, please translate question, tapos lagay ko yung question ko, anong question yun. For example, ito, paano nagsimula? Copy muna natin. Lagyan natin dito. Paano nagsimula? Translate into Cebuano. Halimbawa, yung bata ay ang mother tongue niya ay Cebuano. So, kaya i-translate yung tanong na to? Kasi sabi, can translate other language. Tignan natin. Ayan. So, na-translate na sa Cebuano yung tanong na paano nagsimula ang pagkakaibigan ni Ambo at Ding. Unsaon pag-umpisa sa pag-amping ni Ambo at Ding o Ding. So, na-translate niya sa Cebuano. Okay. Pwede rin siyang mag-handle ng wide range of queries and provide answer. Kaya niya rin mag-solve ng mathematical problem. Try natin kaya yung example, square root of 27. Okay. So, kaya niya rin kahit math problem siya. Kaya niya rin gumawa ng essay at saka mga writing articles. So, try natin. Generate an essay about early marriage. Okay, halimbawa, may assignment ang anak nyo, pinagawa sila ng essay tungkol sa early marriage, pwede na ditong magkumuha ng idea. Okay, enter. So, ayan, meron siyang binigay na yan, about early marriage. So, ang dami nang binigay na idea. Para hindi ka naman, tawag dito, ma-detect na ikaw ay kumuha lang sa AI tool para makagawa ng essay o sinabi, kinopya mo, pwede mo naman siyang i-rephrase. Basahin mo, then kunin mo yung idea, pwede mo na siyang i-rephrase para hindi talaga kinuha mo yung buong idea sa ChatGPT.
Kaya maraming mga estudyante na gumagamit nito ngayon, lalo na mga college, kahit mga grade 11, 12. Sa totoo nga, ang nagturo lang sa akin nito ay yung aking pamangkin na grade 12. So, familiar na sila dito. Yung iba gumagamit nito, yung iba naman, kumukuha lang ng idea, tapos gumagawa na sila ng, nire-rephrase nila. So, kumukuha lang sila ng idea. Kaya din ni ChatGPT ang pag-generate ng code. For example, code for JavaScript. Yung mga ganun. Kaya niya rin mag-generate. Yan, tingnan natin. Ayan. So, meron na siyang pinakitang sample. So, kaya niya rin yan. Pero, sa dami ng kakayanan ni ChatGPT, meron din siyang mga limitation. Meron pa nga bago na inilabas ang OpenAI na itong ChatGPT, itong kalalabas lang ng September 25, 2023, na kaya niya na ChatGPT can now see, hear, and speak. May napanood ako sa YouTube na nakakausap niya yung chatbot. Nakakausap niya yung may itatanong siya, ang sasagot, maririnig niya na yung sumasagot. Hindi lang siya text-based. So, yun yung medyo latest sa ChatGPT ngayon. Hindi ko pa siya natatry, pero may napanood na akong vlogger na yun ang ginawa niya. So, yun ang bago. So, tingnan naman natin yung limitation. May limitation din siya. Meron din siyang hindi alam. Baka kala niyo lahat ng tanong, masasagot niya. Subukan natin. Okay. Ano ba ang latest ngayon, 2023? Yung conflict sa Israel at saka sa yung Hamas, di ba? Israel and Hamas. Tingnan natin kung alam niya. Israel. Tama ba? Okay. Hindi ko nalagyan pala ng update. So, dati nang may conflict ang Israel at Hamas. Okay, stop ko yung pag-generate niya. Baguhin ko yung tanong. Please give me an update. Give me an update ng Israel and Hamas conflict. Okay, tingnan natin kung kaya niya i-update. Okay. Sabi ni ChatGPT, I'm sorry but I don't have access to real-time information. Yun yung limitation niya. Kasi, yung knowledge niya ay may cut-off date. So, September 2021 lang. Pagkatapos ng October 2021, hindi niya na alam yung bago. So, yung input ng data na knowledge na nalagay sa kanya ay hanggang September 2021. So, yun yung pinaka limitation niya. Okay, don't have an access to real time. Halimbawa kasi, di ba, kasalukuyan ngayon na nagkakaroon ng conflict si Hamas at si Israel. Okay, try naman natin ang pag-generate ng ebook kung kaya niya. Generate an ebook about science. So, medyo yung tanong ko medyo kulang, hindi specific kung anong topic ng science. Tingnan natin kung masasagot niya. Okay. Nag-generate siya ng guide or sample outline. Ang sabi niya rito, creating an entire ebook is a complex and time-consuming. So, sobrang lawak nung ma-generate niya kung gano'n. So, ang ginawa niya, at isa pa yung question ko kasi about science, ang lawak ng topic ng science, diba? So, hindi ko binigay yung pinaka-specific. Nagbigay na lang siya ng sample ng outline. So, ito yung binigay niyang sample ng outline na pwedeng gawa ng ebook. Yan. Ano pa? Hindi rin siya, dapat yung gumagamit ng ChatGPT ay binabasang maigi kasi hindi naman siya talagang 100% na accurate. Okay.
And then, isa pa ang limitation ni ChatGPT ay hindi niya kayang mag-display ng image. So, subukan natin generate a picture of animals. Tingnan natin. Okay, sabi niya, I'm sorry, but I can't generate or display pictures as a text-based. Kasi text-based lang siya eh. Hindi niya kayang mag-generate ng images or pictures. Okay. Yun yung mga limitations at capabilities ng tawag dito, ng ChatGPT. So, meron siya mga disadvantage. Una, natututo yung mga student natin na mag-cheat. Pero dapat, kung halimbawa, makukuha lang siya ng idea, pwede naman natin i-rephrase, baguhin, kukuha lang siya ng idea, at pwede rin siyang magamit sa mga assignments na hindi nila alam. Kung hindi available yung books nila, okay, pwede yun. Pero kapag hindi lang siya magiging maganda kung may take-home exams sila or module, dito pwede silang kumuha ng sagot. So, hindi sila na nagsisikap na sila yung gumawa ng sagot nila. Okay, pero napaka-useful naman nito sa ibang bagay, katulad sa teacher, pwede siyang magamit. Kahit ng mga estudyante. Huwag mo lang siyang aabusuhin na copy-paste totally. So, pwede mo siyang i-rephrase. Okay, kasi kung sa mga teachers naman, gagamitin sa thesis or research, tas kukunin dito sa AI or sa ChatGPT, meron kasing mga AI detector. So, pag kinopy-paste o sinend mo yung soft copy mo dun sa pagpapasahan mo ng research or thesis, madidetect nila na gumamit ka ng AI tools. So, makikita nila na kung ilang percent ang kinopya mo dun sa AI. So, pag mga ganon, hindi mo dapat iasa lahat dun sa AI or artificial intelligence. Pero, kung gagawa lang ng mga story, yan, mga script, pwede mong gamitin or mag-serve as guide. Okay? Sana nakatulong po itong video na ito. At kung ito ay nakatulong, huwag niyo kalimutan na i-share at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat!